Sa bawat pagsilay sa isang lumang larawan, tila maibabalik ka sa nakaraan. Mga kaganapang nakunan sa mga litratong magpapaalala sa mga bagay o pangyayaring nagdaan man, pero may kwentong madadala anumang panahon ang madaanan. Gaya na lamang ng mga litratong ito nakuha ng veteran newsman at documentarist na si Artie Baldo. Isa rito ang lumang larawan ng yumaong si Father Conrado Balueg, dating pari na nakilalang leader ng New People's Army sa Cordillera at isa sa mga naging pangunahing muka ng panawagan para sa otonomiya ng rehiyon. Ito yung mga kaganapan na mga na-witness namin. Yung si Father Conrado Balueg nung buhay pa siya. At saka yung mga pagkukonsulta namin sa mga tribal folks, tribal elders noong 1980s. Kwento ni Art, saksi na raw siya at ang lente ng kanyang kamera sa mga makasaysayang pangyayari, lalo na para sa laban sa otonomiya ng rehiyon na nagsimula pa nang matapos ang EDSA Revolution. Dati nasa Philippine Information Agency kami at kami yung mga inuutusan ng pamahalaan na magsagawa ng IEC na tinatawag, Information, Education, Communication, pag-communicate o kaya pag-promote ng konsepto ng autonomy dito sa ating rehiyon. May kuha rin siyang naganap na peace talk sa Mount Data noong 1986 at iba pang mga kaganapan noong dekada 80 at 90. Tampok rin lahat ng ito ngayon sa kanyang exhibit sa Baguio Convention Center na tinawag na Ili ay Kalalay-chan. Sa kabuuanan ng July, nandito yung Cordillera Month. At itong mga larawang ito ay bahagi na rin ng aking karanasan bilang isang periodista. Kaya makikita niyo mga black and white. Ito ay bahagi rin na rin ng aking siguro paninilbihan ng 4 na dekada sa pamamahayag. Kwento ito ng Cordillera. Kwento rin ito ng buhay ni Artie Baldo. Kwento rin ito ng mga buhay ng mga Cordillera People's Liberation Army na marami rin namatay. Kwento rin ito ni Father Conrado Balueg, Father Bruno Ortega na namatay. Ang exhibit, paraan niya ng pagdiriwang ng ika-38 Cordillera Founding Anniversary ngayong Hulyo. Cordillera man ngayon, ginugunit natin yung mga panahon na kung saan tayo ay nagnanais na maging autonomous region. Kaya nandito yung malaking mapa ng Cordillera Administrative Region. Pinili ko dahil gusto ko ipakita sa mga bibisita sa gallery kung paano na nagsimula ang Cordillera Autonomous Region. Firstly, to encourage the new ones, and of course, to still recognize the older ones that they are still relevant even in the changing industry of creativity. They're still able to collaborate and unite and present the same concept and values and ideas when it comes to promoting their culture, especially in the Cordilleras. Patunay lamang na ang sining hindi lang para makuha ang atensyon ng ating mga mata, kundi para ipaalala, ipadama at ipaunawa rin ang mga aral at inspirasyon na sa mga lumang bagay makikita. Yana Tumamaw, RNG News.